Ryan, nasa ilang mga pasahero ang stranded dyan at wala na bang mga bus na bumabiyahe dyan? Magandang umaga, Aga. Nasa hindi bababa sa 300 pasahero ang nandito ngayon at nananatili. Ang ilan sa kanila ay umuwi muna pansamantala at iniwan na lang muna yung kanilang mga bagahe dito. Ang iba naman ay dito na sila maghahantay ng kanilang mga bus pauwi ng Panay Island. Ayon sa mga nakausap natin kanina na mga dispatcher, hindi agad makatawid o yung mga barko galing ng Mindoro na pagsasakyan sana ng mga stranded na pasahero na ito at kaya limitado yung mga bus na dumarating ngayon dito sa terminal. Dahil sa bagal ng ikot ng mga bus na stranded, ang mga pasahero na uuwi sana sa probinsya nahahabol ngayong holiday season. Ayon sa ilang pasahero, dapat kaninang umaga pa ang biyahe ng kanilang mga bus. Ang iba naman, kahapon pa dumating dito sa BF City Bus Terminal. Dito na rin sila company, dapat kahapon pa nakatawid ng dagat ang kanilang mga bus. Pero dahil mataas ang alon sa dagat na stranded ang kanilang mga bus sa barko. Ngunit sa ngayon, patawid na raw ng dagat at paparating na ang kanilang mga bus dito sa terminal. Biyaheng Panay Island ang mga stranded na pasahero gaya ng Aklan, Antique, Capiz at Iloilo. I-pick upin sila ng bus dito sa DFCT, saka dadaanan ng mga pasahero sa Cubao Terminal, PITX, saka sasakay ng barko sa Batangas papuntang Panay Island. at yan muna ang latest mula dito sa Marikina. Balik sa iyo, Aga. Ryan, ano yung gagawin ng mga stranded na pasahero dyan? Willing daw ba silang maghintay o uuwi na lang sila? Karamihan doon sa mga nakausap natin kanina, Aga, ay maghahantay sila ng kanilang bus at kung babalik pa kasi sila doon sa kanilang bahay dahil yung iba medyo malayo, meron nga galing pa ng Bicol, at may dinaanan lang dito sa Manila para dito na rin sila sasakay papuntang Panay Island. Kung uuwi pa sila ay mas magastos kasi yung biyahe ng barko dito o ng bus dito, yung pamasahe dahil nga sasakay pa yan ng barko, nasa 2,500 ang isang pasahero. Kaya medyo malaking halaga yon. Siyempre, nangihinayang din sila. Ang iniisip nila ngayon, siyempre yung pagkain nila, dahil kung may stranded pa sila ng matagal dito, ay yung pagkain nila araw-araw ay kanila ring shoulder yun para sana sa kanilang mga pamilya. Aga. Ryan, wala man lang bang assistance, yung management ng bus terminal as tulong doon sa mga pasaherong na stranded dyan? Depende yan doon sa mga bus company. Yung isang nakausap namin na dispatcher dito, sabi niya kanina, ang ginagawa niya para hindi na lang sila mapahiya sa kanilang mga pasahero, ay nililibre na lang niya ng kape yung mga pasahero. Pero syempre dahil commission lang din ang nakukuha nila, ay limitado din sila yung kanilang tulong. Pero sa ngayon dito wala pa tayong nakakausap doon sa management ng mga bus company at susubukan nating makausap sila mamaya para doon sa mga bagay na yan, Aga. Okay, maraming salamat, Ryan Lacanlale.